Carmela Perez Tadeo. I am the chairman of the board of the Quick and Fast Credit Cooperative. I came from a poor family. My father is only a farmer. Yung father ko, during that time, wala kami magkakapatid. He is exerting so much effort na. Kaya nga kami, tumutulong na kami sa bukid di ba? Nasasawa na nga ako sa kakaulam noon ng gatas ng kalabaw Ang solusyon ko lang, so that I can finish my high school, may kamag-anak ako na nag-offer na pag-aralin niya ako. Nagtatrabaho ako sa mga tita ko. So binibigyan niya ako ng 10 pesos per day, almost 200 pesos a month nga. Pero Sabado-Linggo, nagtatrabaho ko sa kanila. O ano lang, linis bahay, laba dito, linis ng CR, all around nakatulong. Pero yun, nakatulong yun sa akin para makapag-high school ako. Nag-college naman ako, nabigyan ako ng tuition fee, libre. Problema ko na naman baon. So ang ginawa ko during that time, nagtrabaho ako sa school paper. Second, pag linggo, pumupunta ako sa sabungan. Hindi alam ng tatay ko kasi mapapagalitan ako. Kasi yung kamag-anak namin, mayor during that time, they owned the sabungan. Ako, nakakapunta ako doon sa sabungan, doon kumikita ako. Tapos isang taon yun na pinag-aral ako ng mayor ng San Rafael. Nagkatulong ako sa bahay nila, doon ako tumira. So 1 year din, nakaipon na ako. So sabi ko, may pambaon na ako ng 3 years ko. Fortunately, I graduated cum laude. Ang inam kasi, pag cum laude ka, ang dami mong previous Pasado ka na ng civil service, libre ka ng tuition fee sa board exam. Nakalibre ako ng review sa board exam, sa CIPAR. And I passed the CPA board exam. Sabi ko, makatapos lang ako. Babalikan ko mga kapatid ko. So from there, nakapagtrabaho ako sa Viva Films. I work at Video City during that time, 1990 to year 2000, 2 years. From 2000 naman, napunta ako sa Inter-Ocean Group of Companies, logistics firm yun. Empleyado lang ako during that time, accounting manager. So from accounting manager ako, nag-hire naman by 2004 ang isang Korean company ng Filipino counterpart na nagtatrabaho ko. Napilitan ako gumawa ng mga negosyo. Kasi during that time, magkano lang ang sinusweldo ko, mababa lang naman, minimum na minimum. Kasi yung mga kapatid ko, ako nagpapaaral Kahit 5 o'clock, pumunta kami sa Ortigas, bumibili ako ng mga stocks ng sapatos. Kasi nga, tuition fee ng kapatid ko. Kailangan ko magbenta ng sapatos. So sabi ko sa Diyos, Lord, I'm giving everything to you. If you really exist, please change my life and I will pay it back. Dumating talaga sa stage na yung mga negosyong pinapasok ko taon-taon, nagkiklik. From the laundry, sumunod Lotto, sumunod UB Express, sumunod water station. Even yung logistics na pinapasukan ko, nung hinire ako doon initially, I am just only an employee. I was given the chance na nagkaroon ng bakante sa stockholder. Nakaipon ako. So I buy the 33% share. Initially, empleyado lang ako, pero later on, I buy the 60%, unti-unti. There was a time na way back 2003, 2004, 2005, buti nga hindi ako nagka-TV Ang gagawin ko, papasok ako sa opisina. 10 to 12. Pagtapos ng 12, uuwi ako kasi office namin during that time, malapit lang sa laundry namin. Tatrabaho ko sa laundry. Wala pa akong papasweldo Yung garahe ko during that time, inilabas ko lang yung kotse. May machine naman, ako naman na nag-ooperate, ako naman malansya. Kasi ang pasweldo ko lang nun, 500 tikabantay lang doon sa kahera. So, 12 to 1. Tapos, bibilinan ko yung kasyera ko, bantayan mo yan ha. Kunin mo lang ng kunin, mami, lalaban ko na yan. So, from 1 o'clock to 5 o'clock, babalik naman ako opisina. From 5 o'clock, uuwi na ako. Balik uli ako sa laundry. From 5 o'clock hanggang makatulugan ko na yun. There was a time pa nga na dala ko yung timbangan. Oo, literally. Siguro mga 10 minutes walk mula dun sa A. Francisco na unang branch namin hanggang dito sa mga unit dito sa Cityland, nilalakad ko yan. Dala-dala ko yung timbangan, dala-dala ko yung hamper, tapos pipick up kami ng mga laundry kung saan-saan. Awa ng Diyos. From 2004, tapos nakagraduate yung kapatid ko. Tapos dumating na yung isa pang kapatid ko. Tinulungan na nila ako sa laundry. Unti-unti, from 1 branch, naging 2nd branch, 3rd branch. Lately nga, nabibili na namin yung unit Tapos from the laundry, I started 2 employees, mag-asawa. Tapos ngayon, I already have 20 employees under the laundry. And it's already 10th year na niya. Tapos yung water station namin, galing din ng laundry. Kasi syempre, di-deliver ka ng laundry, deliver ka na rin ng tubig. Tayo na rin ako ng water station. Pero simultaneously, nagtatrabaho ako. 10 years na kami dito sa laundry, kaya ako ang laundry, di ko binitawan. So pag nakakahire ako ng mga empleyado through the laundry,
tinatanong ko agad, ano ba gusto mo? Magtatrabaho ka ba? Mag-aaral? Kasi kung gusto mo magtrabaho para pantulong sa inyo, okay. Pero kung gusto mo mag-aaral, pag-aaralin kita. Kaya may mga scholar kami galing sa laundry. After that, ililipat sa mga opisina. Unti-unti, taon-taon, mabait ang kapalaran ko, mabait ang Diyos sa akin. Every time na nagdinegosyo ako, nakakuha ko ng mga tamang tao. Siguro nakaipon ako ng mga 80 employees for 2 decades na nagdinegosyo ako. Yung kasama ko sila ng mga way back, no, 20 years old pa lang ako, magte-38 na ako. Kasama ko pa rin sila ngayon. Proven na namin siya na mabuting kaibigan talaga kasi doon pa lang sa dating company, though hindi kami talaga close friend, alam ko na good person talaga siya. I believe na nung sumama ako, nasa mabuting kamay ako. Kaya masasabi kong kaya siya blessed ni Lord kasi maraming taong nagdadasal para sa kanya. Dahil nag-umpisa pa lang siya. So, tumutulong na siya. How much more na kung marami siyang blessing, the more na marami siyang matutulungan. Kasi trusted yung the chairman itself. So, meron siyang word of honor. And alam ko na she is true to herself. She will not hinder you kung saan ka mag-enjoy, but she will tell you frankly what is wrong with you in order for you to correct yourself and be a better person. Generous, not only in sa material things, yung puso niya. Tsaka generous siyang bigyan ka ng mga advices, opinions na makakatulong sa'yo. So, you cannot compare her generosity to other businessmen because siya may spiritual, Usually, pag sa business, as in business, magaling sa ganito, pero ang lamang niya is nakasama yung spiritual. Na-reach ko na yung wala na makapag-satisfy ng material needs ko. Parang dumating na ako sa stage ng lahat ng ni-request ko sa Diyos nung bata ako, parang wish granted na. Parang all the dreams come true na. So sabi ko, I need to pay it back. So ang purpose ko talaga, pag nagtatayo ko ng negosyo, it's giving jobs. And ang dami kasing magaling na tao, ang daming mabuting tao, kailangan lang taga opportunity. Opportunity lang talaga.